Or sino sa inyo mga bossing ang ganito mag-drive? Left foot para sa brake, right foot para sa accelerator. Sino po? Comment po dyan sa baba. Paano ba kayo mag-drive ng automatic transmission? Actually mga boss, accidents really happen. Pero pwede nating ma-minimize yung accident na yan depende sa driving habit na meron tayo. So baka ikaw yung isa sa mga nagdadrive ng automatic transmission na medyo mali na yung ginagawang pagdadrive. Kaya mas mataas yung risk mo na ma-involve sa isang accident. Sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm Red and more than 15 years na ako na nagdadrive. I am driving manual transmission before. Tapos syempre nakabili na rin ako ng automatic transmission na sasakyan. So I drive both. Meron din ako motorcycle na nakikita nyo doon. So almost naman, pero hindi lahat. Syempre may mga restrictions pa rin, mga trucks, di ko pa nadadrive yan. Okay, hindi pa ako nakapag-drive ng eroplano. Pero share ko lang sa inyo mga bossing yung driving habit ko. In my more than 15 years of driving is never pa ako na involved sa isang accident. Kahit yung sagian lang, never pa. And sana, wag naman mangyari. Okay? Hindi ko sinasabing perfecto ako sa pagmamaneho. Hindi ko rin sinasabing pinakamagaling ako magmaneho ng sasakyan. I'm just sharing my habit sa pagmamaneho kung bakit hindi pa ako na-involve sa isang accident. Sa manual transmission na sasakyan mga bossing, ang left foot ay laging merong ginagawa. Kasi kung mapapansin niyo, meron dyan tatlong pedal. Isa para sa clutch, isa para sa brakes, at isa para sa accelerator. So paano ba namin dinadrive ang isang manual transmission? Syempre, ang left foot namin is para lang sa clutch. Okay? Tapos yung right foot namin, dalawa ang inaapakan na pedal niyan. Minsan brake, minsan accelerator. Pero never namin na pinagsasabay ang brake at accelerator. I don't know kung may gumagawa niyan, pero ako kasi hindi ko yun nagiging habit. Kasi nga, syempre, magkaiba ng purpose yan. Yung isa para magpaandar, yung isa para magpahinto. So, I don't know kung meron kayong particular situation na kailangan ninyong apakan ng sabay ang preno at accelerator, pero ako never ko po yan ginagawa. Ngayon, another thing na kakaiba pagdating sa manual transmission, syempre, yung right hand naman namin sa automatic transmission, kasi alam nyo naman na kapag ka nasa park at pagbabiyahe na kayo, inilagay nyo sa drive, tuloy-tuloy na ang biyahe. Depende na lang kapag napa stoplight kayo or napa traffic, minsan nilalagay nyo sa neutral. Pero kaming mga manual drivers, laging may purpose ang right hand namin. Why? So habang umaandar at kailangan namin mag-gear, bibitawan ang accelerator, aapakan ng clutch, ililipat ang cambio sa segunda. Okay? Kapag kailangan na ulit mag-shift, bibitawan ang accelerator, aapakan ng clutch, pupunta naman sa tersera. Sa downshifting, ganun din ang ginagawa namin. Kapag naipit din kami sa traffic or nasa stoplight at medyo matagal pa, ibinabalik din naman namin sa neutral. Pero at the same time, nakaapak pa rin kami sa preno. Kasi yung neutral, as we all know, syempre, kapag slope or medyo pataas or pa baba yung kalsada, aabante ang inyong sasakyan, kaya nakaapa kami sa preno. Dito naman tayo ngayon sa automatic transmission. Pagpasensyahan nyo na, ako naka-sleepers tayo. Hindi naman ako nagda-drive ngayon, so nagde-demo lang ako. Okay, so since makikita ninyo sa automatic transmission mga bossing na dalawa na lang ang pedal dyan, hindi ko inuugali, or sino sa inyo mga bossing ang ganito mag-drive? Left foot para sa brake, right foot para sa accelerator. Sino po? Comment po dyan sa baba. Huwag po kayong mahiya. Hindi ko naman po kayo ipapahuli sa LTO. Gusto ko lang pong malaman kung meron po sa inyo na ganon. Left foot sa brake, right foot sa accelerator. Tapos, eto na mga bossing. So, since sa automatic transmission, nanibago ba ako na ganito na yung ida-drive ko mula nung nasanay ako sa manual? Actually, yes. Why? Kasi yung left foot ko is nasanay na merong inaapakang clutch. Okay, merong inaapakang clutch. Kaya nga pansinin nyo mga bossing, yung pagkakagawa sa mga automatic transmission, meron pa rin nilalagay na ganito. Alam nyo kung ano ang purpose nyan? Resting fit nyo yan. Para sa mga nasanay sa manual transmission, imagine nyo na lang yan ang clutch na lagi kayong nakaapak. Okay, nasa pedal. Pero sa mga automatic transmission, resting fit naman talaga yan.
Yan, dyan yung ipinapahinga yung paa nyo. Ako, never kong ginagamit ang aking left foot once na magdadrive ako ng automatic transmission. Ito mga bossing ang ginagawa kong habit dyan. Ang right foot, dito, tapos kapag ka mag-accelerate ako, hindi ko inuugali mga bossing na ang paa ko is palipat-lipat. Hindi. I don't know kung may ganun sa inyo. Halimbawa, mag-accelerate kayo dito, tapos kapag pepreno kayo dito, ganun ba kayo magmaneho? Ako hindi mga bossing. I always make sure na pag mamaneho ko is ganito. Accelerate, umaandar. Yan, nagre-rev tayo. Magagawa nyo rin naman yan eh. Okay? Tapos, kapag kailangan ko mag-brake, lipat. Accelerate. Nagtutwist lang yung aking paa. Hindi ko inuugali mga bossing na inililipat-lipat ko yung aking paa. Okay? Pagdating naman sa shifter mga bossing, kagaya niyan, syempre na bago na yung shifter natin, meron na lang tayong siya nga pala, Geely Okavango nga pala yung demo car natin. So, maaaring yung iba sa inyo hindi pa familiar sa gantong klase ng shifter. Yung gantong klase ng shifter mga bossing is tinatawag natin na electronic shifter. Wala siyang position. Why? Kasi, kung matatandaan nyo, yung ibang sasakyan merong positioning. So, yung lever na i-adjust nyo on a particular shift, okay, kung gusto nyo ilagay sa park, sa reverse, neutral, drive. Itong mga gantong electronic shifter, hindi, okay. Why? Kasi kagaya niya, nasa park tayo, nakikita nyo park, ito yung park nya, okay. So kapag ilalagay ko siya sa drive, syempre may button dito, lock button yan, kasi hindi nyo mailalagay sa ibang drive kung hindi nyo pipindutin. Ayan o, press unlock key, okay, press. Tapos inilalagay namin sa drive. Makikita nyo, nasa same position pa rin siya. Okay? So ito medyo malilito kayo sa mga gantong electronic shifter. Pero pag sanay na kayo sa automatic transmission, wala namang pinagkaiba. Yung position lang ng shifter ang hindi kayo masyadong familiar. Pero pag nasa gauge kasi kayo, makikita nyo naman kung anong gear kayo. So nasa drive position kayo. Kapag nilagay nyo sa neutral, ay sa reverse, ayan. Sa neutral kasi ganito naman. Ayan. Nasa neutral. So, yung shifter natin hindi nagbabago ng posisyon. Electronically kasi siya. Okay? So, electronic ang pagpapalit niya. Wala kayong makikitang indication dito na nasa park ba ako. Kasi minsan, di ba, kapag nasa reverse, yung shifter nakaganon. Okay? Kapag nasa neutral, ganyan. Kapag nasa park, ganyan. Kapag nasa drive, ganon. Okay? So, ito hindi. Bumabalik siya sa kanyang disengage position. Okay? Tapos kapag inilalagay namin sa park mga bossing, walang way para mapunta doon, dito namin pinipindot. Electronic shifter nga kasi, okay? So pasensya na. Wala ako ngayon sasakyan na typical na shifter na automatic transmission, kaya ito lang yung na-demo ko. Pero meron naman tayong picture na pinapakita diyan, okay? So eto, lagi ko rin inuugali mga bossing. Syempre automatic eh. Wala nang masyadong galaw yung aking kamay. So kapag nilagay ko na sa drive. Ngayon, kapag gusto kong naipit ako sa traffic or naipit ako sa stoplight, pwede ko naman siyang ilagay sa neutral kung gugustuhin ko. Okay? Pwede ko rin i-engage ang parking brake. Nasa inyo yan. Depende kung anong habit nyo. Yung iba, binabalik sa park position kapag nasa mahabang traffic. Tapos binibitawan ang brakes. Nasa sa inyo yan mga bossing. Everything is safe as long as kapag ilalagay nyo sa neutral, ito ang papaalala ko, pag ilalagay ninyo sa neutral ang sasakyan, either wag nyo bibitawan ang brake or i-engage ninyo yung handbrake. Wala kasing, ito pa isa, wala akong lever brake, handbrake na ang meron ako. Okay? Ito na pala, electronic parking brake na. Pag nilagay nyo sa neutral, make sure either nakaapa kayo sa brake or naka-engage yung inyong parking brake. O kaya sa park nyo ilagay. Sa park. Ayan, kapag nakalagay sa park yan, ito naman ang advantage ng ganitong electronic shifter. Kasi kami, ayan, i-disengage ko. Hindi na naka-handbrake yan and also naka-drive. Kapag pinindot namin sa mga traffic, mga bossing, mas madali sa amin. Why? Kasi from drive at ilalagay namin sa park, pindot lang to. Okay, makikita nyo umilaw pati yung sa handbrake namin. Okay, so dalawa ang nag-engage namin. Yung transmission park, tsaka yung brake. Ito yung parking, brakes, okay? Ito yung sa transmission, tapos ito yung parking brakes naman. Okay, so mas madali sa amin, sa mga naka-electronic. Tapos, ayan, pwede nyo nang bitawan.
Okay? Kasi yan, kahit na anong accelerate nyo dyan, yan, kagaya niya, nag-accelerate ako. Since nakapark tayo, walang sisibat na sasakyan. Ayan mga bossing, so na-share ko sa inyo yung a little bit of my experience sa pagdadrive ng manual and automatic transmission. And luckily and happily, hindi pa ako na-involve kahit minsan sa isang road accident. Sa mga expert drivers po dyan, paki-comment naman po sa ibaba kung paano kayo mag-drive ng sasakyan, mapa-manual o automatic. Tapos i-comment nyo na rin dyan kung ilang taon na kayo nagmamaneho ng sasakyan at hindi pa kayo na i-involve kagaya ko sa isang road accident.